Inyong sinusubaybayan ngayon ang Malalaan YouTube channel. Sa pagkakataong iri ay ating aalamin ang mga improper integrals na may infinite intervals o limits ng integration. Bago tayo magpatuloy, alamin muna natin kung ano ba ang ibig sabihin ng mga improper integrals. So, yung mga improper integrals ay yung mga integrals na ganito ang forma. So, kung meron tayong integral ng f of x, ang kanyang lower o upper limit ng integration ay pwedeng din ay merong positive infinity o pwede rin naman nasa ilalim ay merong kang negative infinity na limit ng integration. Pwede rin naman pareho. Okay, so gayaan yung isang klase ng improper integral na makikita natin din kung saan meron tayong infinite interval o infinite limits ng integration. Pwede rin naman na ganito yung ating itsura ng improper integral. Meron tayong integral ng f of x. Pero yung ating interval ay closed. Say meron tayo rin ng negative 3 at 2. So, yung lower limit of integration natin ay negative 3. Tapos, yung ating upper limit ng integration ay 2. Pero, sa loob niyan, maaring meron tayong makita na isang value na magkakaroon ng discontinuity yung ating function. Say, halimbawa, yung ating f of x ay 1 over x. So, ang makakapagpa-undefined din sa ating function ay yung value na 0 na nasa loob ni ring closed interval na rin. Pag sinubstitute mo yung 0 dito sa x natin na nandini sa ating function, magkakaroon tayo ng f of 0 equals 1 over 0 which is undefined. Okay? Pwede rin naman na kung ang ating f of x ay ganito meron tayong 1 over say x plus 3. Yan. Halimbawa, yan yung ating f of x. Tapos ganito yung ating lower limit na negative 3. Upper limit natin ay 2. Ang ating mga limits ng integration. Kung area ay isa-substitute natin din sa ating function, magkakaroon tayo ng 1 over 0. Magkakaroon tayo ng undefined na function. Okay? Ibig sabihin noon, meron tayong discontinuity. Okay? So, yan yung isang klase ng improper integrals na pwede nating ma-encounter. Pero sa ngayon, ang i-consider lang natin ay yung mga forma na merong infinity o negative infinity doon sa kanyang interval, okay? O yung limit ng integration niya ay gayon, hindi closed interval, okay? So, para din sa ating lesson na ay meron tayong tatlong definition na i-consider, okay? So, sa una ay i-consider natin yung ating improper integral na kung saan meron tayong infinite na upper limit, okay? If f is continuous for all values of x na mas malaki o equal sa number a, then ering integral na ere, okay, integral ng f of x, yung ating x runs from a to positive infinity. Yan daw ay pwedeng maging ganire, okay? O pwede nating isulat na ganire. Limit ng integral ng f of x as yung x natin ay tumatakbo mula a hanggang b. Pero kinukuha natin yung limit nire as yung b natin approaches positive infinity. Okay? So, ering ganitong klase ng improper integral ay pwede nating isulat na paganire. Okay? Kung yung ating limit ay nag-e-exist, kailangan nag-e-exist yung ating limit. Okay? Tapos, ere pa, yung ating definition number 2.
ere naman yung para sa mga improper integral kung saan meron tayo na lower limit na infinite, okay? O negative infinity. So sinasabi rin if f is continuous for all values of x na mas maliit o equal sa b, then ere daw na ating improper integral ay pwede nating isulat na ganire. Limit ng integral ng f of x ng ating function, yung x natin ay tumatakbo mula a hanggang b. Tapos yung a natin approaches negative infinity. Okay? So, ere ay pwede nating isulat na ganire. Limit ng integral ng function as x runs from a to b. Pero yung limit ng integral kinukuha natin as a approaches negative infinity. Pwede natin siyang isulat na pagganire kung nag-exist ang limit nire. Okay? Ere yung ikatlo nating definition. Okay? So, meron tayong ganiring forma ng improper integral. Integral ng f of x dx. Yung ating lower limit of integration ay negative infinity. Yung upper limit ng integration natin ay positive infinity. Okay? Yan yung sinasabi ng definition sa number 3. If f is continuous for all values of x sa lahat ng x and c is any number, then ito ay pwede nating isulat na ganire. Limit ng integral ng f of x dx. Yung ating x ay tumatakbo mula a hanggang c plus limit ng integral ng f of x dx. Yung ating x ay tumatakbo rin mula c hanggang b. Tapos yung integral na ere ay kinukuha natin ng limit as a approaches negative infinity. Para din naman yung limit ay kinukuha natin para din sa integral na ere as b approaches positive infinity. Okay? So, ibig sabihin, kung meron tayong ganiring improper integral, kung saan infinite yung upper at lower limits of integration, pwede natin siyang isulat na pagganire. Kung ang parehong limit ay nag-e-exist. Okay? So, ibig sabihin, ere ay pwede natin isulat kapag ere ay nag-e-exist at ere ay nag-e-exist din. Okay? So, gayaan para sa number 3. Okay? Kung ang limit ay nag-e-exist dini sa ganitong kaso, tas ganiri sa ganitong kaso, tapos iring parehong limit ay nag-e-exist, ang masasabi natin sa improper integral na ere ay sila ay convergent. Okay? Kung hindi naman, kung ere hindi nag-e-exist, o kahit ito para dini ay hindi nag-e-exist, yun ay divergent. O kung ito man ay nag-e-exist, ito ay hindi, ito ay nag-e-exist, o ito naman ay hindi, yun ay divergent. Okay? So, gayon lang. Subukan nating i-apply ang mga definition na ere sa mga examples na aking ibibigay. Okay? So, para din sa number 1, meron tayong ganire. Integral ng e raised to negative x dx. Yung ating x runs from 0 to positive infinity. Okay? So, yan ay isang halimbawa ng improper integral. Okay? Kung saan meron tayo riyan na upper limit of integration na infinite. Okay? So, ang pwedeng gamitin natin diyan ay yung ating definition number 1. So, ere ay pwede nating isulat na ganito. Limit ng integral ng e raised to negative x dx. Tapos, yung ating lower limit ay 0 pa din. Ang magbabago lang ay yung upper
limit. Yun ay pwede natin isulat na b. Tapos yung integral na rin ay kinukuha natin ng limit. Okay? As b approaches positive infinity. Okay? So, na-apply na natin rin. Next, ano nang gagawin natin? Pagka meron na tayong gayaan, evaluate natin yung integral. Okay? So, meron tayo limit ng ano ang integral ng e raised to negative x. Yun ay negative e raised to negative x. Area ay evaluated mula sa 0 hanggang b. Okay? Tapos, kinukuhanan pa rin natin siya ng limit. Ering ating integral as b approaches positive infinity. Okay? Evaluate na natin to. So, meron tayo rin na limit ng negative e raised to negative b. Okay? Tapos, meron tayong minus. So, yun ay plus. Okay? E raised to negative 0. Okay? Tapos yung ating b ay approaching positive infinity pa rin. Okay? Limit nire as b approaches positive infinity. Ngayon, ito, pwede nating isulat na ganiri. Okay? Kasi dahil meron siya dyan na negative exponent, pwede natin siyang ibaba. Okay? So, meron tayo rin na negative 1. Taas natin yung negative. Tapos, meron tayo rin na e raised to b. Okay? Tapos, rin naman, yung e raised to negative 0, yun ay pwede natin isulat na e raised to 0. At yung e raised to 0 ay 1. Okay? Tapos, ito, kinukuhanan pa rin natin ng limit as b approaches positive infinity. Okay? Ito, makukuha na natin ng limit. Okay? Yun ay 1. Okay? So, magkakaroon lang tayo ng limit ng negative 1 over e raised to b as b approaches positive infinity. Kung mapapansin ninyo, kung ito, yung ating exponent din na b ay palaki ng palaki. Yung e raised to b ay palaki rin ng palaki ang halaga. Pero kung meron tayong 1 over value na palaki ng palaki, ibig sabihin, ang limit nire ay magiging 0 na. Okay? So, magkakaroon tayo din ng 0 plus 1 at yun ay equal sa 1. Ibig sabihin, ering improper integral natin ay may value na 1. At ibig sabihin lang noon na yung ating improper integral ay convergent. Okay? The improper integral is convergent dahil may finite value yung kanyang limit. Okay? Next. So, meron tayong ganire sa example number 2. So, para din sa number 2 ay meron tayong integral ng 1 over 5 minus x. At yung 5 minus x ay in-square natin. Yung lower limit ay negative infinity. Yung upper limit ay 4. Okay? So, paano yan? So, ito ay isang improper integral na merong lower limit of integration na negative infinity. Ang pwede natin gamitin diyan ay area. Yan nasa definition number 2. So, area ay pwede natin isulat na paganto. Limit ng integral ng, copy natin yung function o yung integrand. 5 minus x quantity squared dx. Tapos, magbabago yung kanyang lower limit of integration. Yan ay magiging, sabihin natin na a. Okay? Tapos yung upper limit of integration ay 4 pa din. Ering integral nire ay kinukuha na natin ng limit as a approaches negative infinity. Okay? So, na-apply na natin diyan ire. Next, ano ang gagawin natin? So, subukan natin na gawin yung
o kunin yung kanyang indefinite integral. So kung maaalala natin, yung 1 over 5 minus x quantity squared dx ay pwede tayo riyan na mag-u substitution. Okay? So meron tayong u, 5 minus x, du, negative dx. Ibig sabihin, yung dx ay equal sa negative du. Okay? So by u substitution, magkakaroon tayo riyan ng negative integral ng 1 over u squared du. Tapos pwede mo siyang isulat na negative integral ng u raised to negative 2 du. Okay? Tapos pwede na tayo diyan na magkuha ng indefinite integral. Yun ay negative u raised to negative 1 over negative 1 plus c. May negative ka doon, so magiging positive na yan. Tapos pwede nating isulat na, kasi meron tayo riyan na u raised to negative 1, pwede nating isulat na 1 over u plus c. Okay? Pero yung ating u ay 5 minus x. Okay? So magiging indefinite integral natin ay 1 over 5 minus x plus c. Ibig sabihin, yung integral nila ay pwede nating isulat na 1 over 5 minus x. Okay? So, burahin ko na rin. Meron tayong gayaan. So, eri yung integral niya. Evaluated from a to 4. Tapos yung integral ay kinukuhanan pa rin natin ng limit as a approaches negative infinity. Okay? So, gayaan na. Naging itsura niya. Sige, so mag-evaluate tayo rin. So, meron tayo rin 1 over 5 minus 4, yun ay 1. Okay? Tapos, minus 1 over 5 minus a. So, ganyan pa rin. Yung limit ni Ray, kinukuha natin as a approaches negative infinity. Okay? So, ito, pwede nang lumabas. Pwede natin isulat dyan yung 1 na. 1 over 1, 1. Tapos, meron tayo riyan na minus limit nung eto. 1 over 5 minus a. As a approaches negative infinity. Okay? Kung mapapansin nyo, habang yung a ay pababa ng pababa o panegative ng panegative, yung 5 minus a magiging malaki. Kasi magkakaroon tayo dyan ng 5 minus negative na malaki. Negative na number na sobrang negative na. Okay? So magkakaroon tayo din ng plus 5 plus malaking number. Ibig sabihin, kung meron tayong ganito, 1 over 5 minus a, ay nagkakaroon tayo ng 1 over napakalaking number. Okay? So, kung meron tayong gayon, itong limit ni Ray ay magiging 0. Okay? So, ibig sabihin, magkakaroon lang tayo riyan na sagot na 1. Ibig sabihin, ring ating improper integral ay merong value na 1. Okay? Ibig sabihin, yung ating improper integral ay convergent. So, convergent pala rin. Okay? Para sa example number 3, meron tayong ganiri. Integral ng x dx. Yung ating lower limit of integration ay negative infinity. Yung upper limit na ating integration ay positive infinity. Okay? So, kitang-kita natin diyan na yung ating improper integral ay ganiri ang forma. Okay? Yung katulad ng nasa definition number 3. So, gamitin natin iyon. Suppose nag-exist ang limit niya. So, ibig sabihin, yung ating improper integral ay isulat natin na ganito. Limit ng integral ng x dx
Tapos, maglagay tayo riyan ng C na equal sa 0. Okay? So, gawin natin upper limit para din sa integral na ere ay 0. Tapos, ere ay lalagay natin bilang A. Yung limit ng integral na ere as A approaches sa negative infinity ay ano? Yun ang ating alamin. Okay? Tapos, isulat pa natin din yung limit ng integral ng f of x natin na equal sa x. Okay? Tapos, yung ating c ay lagay natin dito na pinalagay natin na 0. Okay? O inassign natin bilang 0. Tapos, yung ating upper limit diyan ay magiging b na. Okay? Tapos, yung limit ng integral na ere ay kinukuha pa rin natin as b approaches positive infinity. Okay? So, in-apply lang natin yung definition na andini sa number 3. Pinalagay natin na nag-exist yung kanyang limit kaya ere ay equal dini. Okay? Next, anong gagawin natin? Kunin na natin yung integral ni re. Okay? Yung integral ng x. So, magkakaroon tayo diyan ng limit ng anong integral ng x. Yun ay x squared over 2. Yung ating integral ay evaluated from a to 0. Tapos yung limit ni re ay kinukuha pa rin natin as a approaches negative infinity. Para din naman sa isa ay meron tayong integral na gayon din, x squared over 2. Tapos yung ating integral na nakuha ay ini-evaluate natin from 0 to b. Tapos yung limit ng integral na ere ay kinukuha pa rin natin as b approaches positive infinity. Okay? Next, ating i-evaluate na ere. Okay? So, meron tayo riyan na 0 squared over 2 minus a squared over 2. Doon naman sa kabila, meron tayong b squared over 2 minus 0 squared over 2. Okay? So, gaya na, naging itsura ng ating problem o yung ating example number 3. So, kung mapapansin nyo, para din itong 0 squared over 2 ay magiging 0. So, ang limit noon ay 0. Lalabas na yan. So, meron tayong ganyan. Natitira na lang yung a squared over 2. Okay? Para din naman sa isa, natitira na lang yung b squared over 2. Kinukuhanan pa rin natin siya ng limit. Okay? Tapos lalabas na kasi ito dahil 0 squared over 2 ay 0. Limit noon as b approaches positive infinity ay 0. Okay? So, ganyan na. Magiging itsura na yan. Kung inyong titingnan, meron tayo rin na limit ng a squared over 2 as a approaches negative infinity. Kung meron tayong a na papunta ng panegative at in-square natin ngayon, magiging malaking number siya. Okay? Divided by 2, malaking number pa rin siya. So, magkakaroon tayo riyan ng negative na infinity. Okay? Para din naman, meron tayong b squared over 2. Kung ang b natin ay palaki, malaking number, at in-square mo pa, edi lalong malaki, at sobrang laking number. Tapos, dinivide mo sa 2, malaking number pa rin yun. So, ibig sabihin, ito ay infinity. Okay? Kung meron tayong gayaan, negative infinity plus infinity, meron tayo na indeterminate form. Okay? Hindi ibig sabihin na kung meron tayong infinity na sagot sa limit ay
nag-exist ang limit niya. In fact, pagka ganito ang forma mo ay indeterminate yan. Ibig sabihin, ang limit mo ay hindi nag-exist. Okay? So, the limit do not, o limits yan, dalawa kasi. Limits do not exist. At pwede pa nating masabi na yung improper integral na ere, so sulat natin, the improper integral is divergent. Okay? Dahil walang nag-exist na limit para dini. Okay? Yung limit ng ating improper integral. Kaya siya ay divergent. Okay? So gayon para sa example number 3. Next, ating huling example. Example na number 4. Kung saan meron tayo rin na integral ng sin x dx. Yung ating lower limit ay 2. Okay? Yung upper limit ng integration natin ay positive infinity. Okay? So, ang ma-apply natin diyan na definition ay area. Yung nasa number 1. Okay? So, ano mangyayari diyan? Yung ating integral ay kukunin natin ang limit. Yung upper limit of integration ay magiging letter B na. Okay? P approaches positive infinity. So, gayaan ang naging itsura. Next, evaluate natin yung integral. So, meron tayo riyan na limit ng ang integral ng sin x. Yun ay negative cosine x. Okay? Evaluated from 2 to b. Yung limit ng ating integral ay kinukuha pa rin natin as b approaches positive infinity. Okay? So, next, substitute na natin yung b at saka yung 2 dun sa x. Mag-evaluate na tayo gamit ring dalawang ating upper limit at lower limit. Okay? So, meron tayo rin negative cosine ng b plus cosine ng 2. Okay? Yung limit ni Re ay kinukuha pa rin natin as b approaches positive infinity. Okay? Kung mapapansin ninyo, ito pwede na lumabas ito cosine 2. Pero rin nga negative cosine b as b approaches sa positive infinity. Kung mapapansin nyo, yung cosine b ay ano lang ba ang tinitake na value? Yun ay negative 1 to 1 lang. Bawa, cosine 0, 1. Tapos cosine pi over 2, yun ay 0. Pag nag-cosine pi ka, meron kang negative 1. Cosine 3 pi over 2, meron kang 0. Cosine 2 pi, babalik ka sa 1. Pabalik-balik lang siya. So makikita natin na kahit yan ay tumaas pa ng tumaas, yung value ni ring b, wala siyang pupuntahan na isang value. So ibig sabihin, yung limit ni Re, sulat natin, the limit does not exist. Okay? At masasabi pa natin na ang improper integral na ere, so isulat natin, the improper integral is divergent dahil wala tayong makuha na finite value ng limit na ere. Okay? So, ibig sabihin, ere ay divergent dahil wala tayong makuhang value para diyan sa number 4. Okay? So, gayon yung ating pag-evaluate ng mga improper integrals na merong infinite intervals ng integration. Okay? Nawa ay may natutunan kayo sa palatuntunang ere. I-share ang video ng ere sa iba nang matuto rin sila mula sa lesson na ere. Para sa iba pang mga palabas patungkol sa Sipnayan o Math, mag-subscribe na sa Malalaan YouTube channel.
Dahil kapag nanood at nakinig kayo rin, maalala ninyo. Maraming salamat sa inyong pagtunghay.